puso, umabit sa buwan. Ako ay nalatag sa naman, magdadasal ang bigati. Sa dulo mo ako'y magtatapat, magtitiis hanggang wakas. O sa araw ng pagdating mo, ako'y isama sa iyong hirap. Tiyak ang aking pagtitiwala sa mga pamamagitan.
Ama naming Diyos, aming Aba na nasa langit, tunay po, kagalakan namin ang ikaw ay aming sambahin, paglingkuran, luwalhatiin ang iyo pong dakilang pangalang Yahuwah. Ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang aming Ama na patuloy na nagmamalasakit sa amin sa kabila ng amin pong mga naging pagkukulang sa iyo. Namamalagi pa rin nadarama namin ang iyong pagmamahal. Papaano'y ikaw ay dakilang Diyos, Diyos ng pag-ibig at awa. Ikaw ang may hawak ng aming buhay, kaya't ikaw ang aming sinasamba. Sinasamba ka namin, Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Narito na po ang iyong mga abang lingkod. Dala ng aming pag-ibig at pananampalataya, pagmamahal sa iyo, Ama. Nagkatipon kaming magkakapatid, buhat pa sa iba't ibang dako ng mundo, upang sa araw na ito, sa pagsisimula ng araw ng Sabat, ikaw ay aming sambahin at paglingkuran. Tanggapin mo po kami, Ama. Iniaalay namin ang aming mga abang sarili, mga haing buhay para po sa iyong kaluwalhatian. Basbasan mo po kami. Narito pa kami sa magulong sanlibutang ito, patuloy na nakikipagbaka upang mapagtagumpayan namin ang sari-saring mga hadlang sa pagtatamo namin ng kaligtasan. Sa aming pakikipagbaka, ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming pinagtitiwalaan na siyang tutulong sa amin, aalalay sa amin. Huwag kaming madaig ng sanlibutan. Mapagtagumpayan namin ang anumang mga hadlang. Subalit ang ilan sa iyong mga anak, Ama, may mga karamdaman, may mga dinaramdam sa buhay at sa pamumuhay. Ama, lunasan mo po anuman ang karamdaman ng iyong mga abang lingkod. Huwag itong makaabala sa aming ginagawang pagsamba sa iyo. Tulungan mo rin na alalayan ang bawat isa sa amin. Anuman ang dumating sa amin sa buhay na ito, Ama, ang pangako namin sa iyo, hindi kami uurong, hindi kami tatalikod. Magpapatuloy kami, anuman ang mangyari, anuman ang dumating sa amin, patuloy ka naming sasambahin. Panginoon naming Yahushua HaMashiach, marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Kinikilala namin ang ginawa mong pagtubos sa aming mga kasalanan. Naway naging karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Huwag masayang ang lahat ng aming mga pinagpagalan. Sana'y magtagumpay kami hanggang makarating kami diyan sa bayang inilalaan mo po sa amin, sa lugar na kung saan ka naroon. Nais mo rin na kami ay dumuon. Samantala'y alalayan mo kami, lagi mo kaming ilapit sa ating Ama. Ipamagitan mo po ang aming dalangin upang matiyak namin ito'y aming tatanggapin at mapapatawad ang aming mga kasalanan. Ama, muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po, pagkalooban kami ng unawa
Isugo mo po sa aming puso ang iyong banal na espiritu upang siyang tumulong sa amin, paunawaan at tanggapin namin ang lahat ng aming pag-aaralan. Kami po'y sumasampalatayang dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Pakibasbasan mo po ang ikinabubuhay ng iyong mga abang lingkod upang patuloy naming matugunan ang pangangailangan ng iyong banal na assembly. Makita mong ang bawat isa sa amin nakapagsisimpan na ihahandog namin ang nauukol sa iyo para po sa iyong kaluwalhatian. Lubos pong aming pag-asa, Ama, na dinirinig mong aming dalangin. Muling nakatunghay ka sa aming gagawing pag-aaral ngayon. Ang lahat ay amin pong ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Maraming salamat sa ating Ama sa pagsisimula ng araw ng Sabat muli. Ngayon ay sinasalubong natin ito ng isang pagsamba. Katulad ng ating mga nakaraang pinag-aralan, mga kapatid, ang atin pong paksa ay narito pa rin tayo sa paksa ng nagagalak kay Yahuwah. Nung nakaraan nating pag-aaral, ang ating paksa ay tungkol sa panalangin. Ngayon naman, ang ating paksa ay tungkol sa salapi. Ang kagalakan, mga kapatid, o ang makatagpo ng kagalakan kay Yahuwah ay tunay na nagdudulot sa kanya ng kapurihan. Opo, nalulugod si Yahuwah at nagdudulot sa kanya ng kapurihan kung tayo po ay makatagpo ng kasiyahan sa kanya. Kung kaya't ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin, na hanapin at gawin sa ating buhay. At sa ganang atin, mga kapatid, walang maihahambing na kasiyahang ating madarama kung hahanapin natin ang kagalakan kay Yahuwah. Nagagalak tayo kay Yahuwah kung atin siyang masikap na hahanapin ng buong pananampalataya at pagtitiwala. Ano naman ang gantimpala natin sa ginagawa nating paghanap sa kanya na yan ng kasiyahan? Ang gantimpala po, matatagpuan natin siya. Hinahanap natin siya sa pamamagitan ng pagsamba, katulad ng ginagawa natin ngayon. Pag-aaral ng mga banal na kasulatan na pamalagian nating ginagawa at sa pamamagitan ng ating pananalangin. Subalit, kung minsan po, o maaring madalas, sa paghahanap natin ng kagalakan kay Yahuwah, may pumipigil, may humahadlang, o may humaharang. Ano po ito? Na siyang pangunahing dahilan kung bakit marami sa mga tao ang hindi humahanap ng kagalakan kay Yahuwah. At saan sila humahanap ng kagalakan? Ang tanong natin, bakit maraming tao ang hindi humahanap ng kagalakan kay Yahuwah?
At ang iba pa nga ay hindi hinahanap si Yahuwah. Magpasimula tayo ng pagbasa, mga kapatid, sa aklat po ng Exodo 20 talatang 17. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Bakit po maraming tao ang hindi humahanap ng kagalakan kay Yahuwah? Na yung iba pa nga, ni hindi hinahanap si Yahuwah. Yan po ay dahil sa masamang nasa o kasakiman, covetousness. Ano po ba ang kasakiman, mga kapatid? Ito po ay isang masidhi at hindi basta-basta masawatang pagnanasa. Maaring pagnanasa sa tao, pagnanasa sa bagay, pag-aari. Ito po ay pagnanasa sa mga bagay na hindi kanya. Sa madaling salita, pagmamay-ari na ng iba. At dahil nga dyan, ito ay isang masamang nasa. Nagdudulot ito ng pagkawasak sa buhay ng tao sa katagalan, long-term destruction. Ano pa po ang panganib ng masamang nasa? Inilalayo tayo nito sa ating paghahanap ng kagalakan kay Yahuwah, sapagkat sa halip na pag-ukulan natin ng pansin si Yahuwah, pinapalitan nito ang ating pansin ng isang pagnanasa sa mga bagay sa mundong ito. Mga kapatid, ang utos na huwag mong pagnasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ang ano pang mang pag-aari niya, ito po ay inilagay ni Yahuwah na ikasampung utos, sapagkat ang masamang nasa o ang kasakiman ay nagsisilbing pundasyon ng iba pang kasalanan, mga kapatid. Kaya ang masamang nasa ay dapat nating iwaksi sa ating buhay. Ano po ang pinagtutuunan ng pansin ng mga taong sakit o may masamang nasa? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Lucas 12, talata 15. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Ano po ang pinagtutuunan ng pansin ng mga taong sakim, yung may mga masamang nasa? Ang pinagtutuunan nila ng pansin ay magparami ng pag-aari. Karaniwan ng dito nakatuon ang pansin ng taong sakim. Mali po ba yung magkaroon ng pag-aari, mga kapatid? Hindi po. Sapagkat ang mga ito ay itinuturing nating pagpapalang mula sa Diyos. Pero saan po tayo pinapag-iingat ni Yahushua? Pinapag-iingat niya tayo kung ang pinagtutuunan na ng ating pansin ay ang pagkakamal ng mga pag-aari. Paano po ba inilarawan ni Yahushua ang kasakiman? Ituloy po natin ang basa. Binasa natin kanina talatang 15. Babasahin natin ang talatang 16 hanggang 19. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka.
Paano po inilarawan ng ating Panginoong Yahusha ang kasakiman? Nagsalaysay siya ng talinghaga tungkol sa isang taong mayaman. Gaano po kayaman ang taong ito? Totoong mayaman dahil sa dami ng kanyang pag-aari ay kinailangan niyang gibain ang kanyang kamalig upang magtayo pa ng mas malalaking kamalig. Ano po ang pinagtutuunan niya ng pansin sa kanyang buhay? Yung kanyang maraming pag-aari. Masasabi natin, mga kapatid, na hindi siya nagmamay-ari, kundi siya ay naging pag-aari ng kanyang mga ari-arian. Siya po ay possessed. Ano po ang tawag diyan? Kasakiman o covetousness. Ano ang sinabi niya sa kanyang sarili matapos niyang pagmasdan ang kanyang kayamanan? Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ano po ang kanyang inisip? Akala niya mabubusog niya ang kanyang kaluluwa ng mga material na bagay. Alam niya kung paano humanap ng ikabubuhay, subalit hindi niya alam kung paano mabuhay ng tama. Sa English, he knew how to make a living, but he did not know how to make a life. Ang akala niya, ang layo niya ng buhay ay para lamang magkamal ng salapi. Ano po ang naging taguri o ang tawag ng Diyos sa kanya, sa taong ito, ayon sa talinghaga ni Yahusha? Lucas pa rin po. Basahin naman natin ang talatang 20 hanggang 21. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga, ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Ano po ang tawag, ang itinawag ng Diyos sa taong ito ayon sa talinghaga? Tinawag po siyang hangal. Bakit siya naging hangal? Sapagkat siya'y nakatakda ng mamatay. At hindi niya ito napaghandaan. Ano ang magiging pakinabang sa kanya ng marami niyang pag-aari kung siya'y patay na? Wala. Ano po ang mensahe ni Yahusha sa mga taong may masidhing pagnanasa o sakim? Sa halip na paghangaran ang pagkakamal ng mga material na bagay at magtipon ng kayamanan para sa iyong sarili, dapat maging mayaman sa paningin ni Yahuwah. Sabi nga sa unang Timoteo sa 19, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Ano ho po yung panahong darating? Panahon ng kawakasan. Para saan po? Upang sila'y makapanangan anya sa buhay na tunay na buhay. Ano po ang babala sa mga taong sakim o may mga taong may masidhing pagnanasa? Aklat po ng Efeso 5. Ang talata po ay 5. Ganito po ang ating mababasa. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ano po ang babala sa mga taong sakim? Ang kasakiman ay kasalanan. Kung kaya't ang sakim na tao hindi mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Gaano kabigat na kasalanan? Ito anya ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan.
Alam natin, mga kapatid, na ang isa sa pinakamabigat na kasalanang magagawa ng tao ay ang sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan sapagkat ang salapi ay isang huwad na tagapagligtas na pinapangakuan tayo ng tatlong bagay, mga kapatid. Tatlong bagay, pangako po ito ng salapi, pero tanging si Yahuwah lamang ang makapagbibigay. Ano po yun? Unang-una, pangako ng salapi ay kasiguruhan o security. Na para bang sinasabi na kung marami akong pera sa bangko, hindi ako maaaring salingin ng kahit na sino. Mga kapatid, kahit anong life insurance ang ating bilhin, hindi ito makapagbibigay sa atin ng kasiguruhan. Si Yahuwah lamang ang tanging makatitiyak ng ating kasiguruhan sa buhay na ito. Ano pa po ang ikalawa? Ikalawa ay ang katayuan sa buhay o status. Ang paniwala ng mga sakim, ang kabuuang halaga o net worth di umano ng kanilang pag-aari ang siyang tumutukoy sa kanilang halaga bilang tao. My net worth is what defines my human worth. Maaring sa buhay na ito, oo. Ang ating yaman is what defines our human worth. Paano naman po sa ikalawang buhay? Sino lamang ang maaring kumilala sa ating human worth? Si Yahuwah lamang. Ang ikatlong pangako ng salapi, control. Ang filosofiya ng mayaman ay maari ko anyang manipulahin ang mga bagay o pangyayari upang tiyakin ang aking kaginhawahan. Sa makatuwid, ang yaman nila ay pinaniniwalaan nila na kaya nilang kontrolin ang mga bagay-bagay. Pero sino po ba ang may kontrol ng lahat? Si Yahuwah lamang po. Ang mga ito ang pananaw at katuwiran ng mga taong materialistic at sakim sa salapi. Ang pagmamahal sa salapi ay masidhi. Para sa kanila, money is all that matters. Subalit ang salapi, mga kapatid, ay hindi kayang isiguro ang ating kalusugan. Hindi po ba? Hindi dito kayang bumili ng tunay na pag-ibig. Kanta ng Beatles yun, Can't Buy Me Love. Hindi dito kayang iligtas ang ating kaluluwa. Ang salapi ay hindi makapagbibigay sa atin ng pangmatagalang kagalakan at kasiyahan. Ika nga ay, kung natatandaan ninyo, si Steve Jobs. Si Steve Jobs ay isang mataas na opisyal ng Apple. Nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan, mayroon siya di umanong sinabi. Ang sabi niya, non-stop pursuing of wealth will only turn a person into a twisted being like me. Ang walang katapusang paghahangad ng kayamanan ay gagawin lamang ang isang tao na isang masamang nilalang tulad ko. Ito po, di umano ay binitiwang salita ni Steve Jobs bago siya namatay. Bagamat sinasabing ito di umano ay hoax, hindi daw totoo. Hoax lamang daw at hindi naman talaga sinabi ni Steve Jobs. Gayunpaman, kahit na hindi po sinabi ni Steve Jobs yun, totoo po yun. Na kapag walang katapos ang ating paghangad sa kayamanan, anong gagawin sa atin? Gagawin lamang tayong isang masamang nilalang. Ano po ang maaring magpasiklab ng kasakiman sa puso na nasa puso ng tao, mga kapatid? Unang Timoteo po, 6, talatang 9 hanggang 10. Ang mga taong naghahangad, yumaman, ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat
ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ay ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ang talong natin mga kapatid, ano ang maaring magpasiklab ng kasakiman na nasa puso ng tao? Yun po ay ang sobrang paghahangad ng salapi. Wala pong masama sa pagiging mayaman. Subalit, ang mga banal na kasulatan ay may babala sa atin na baka tayo mahulog sa patibong ng hangaring yumaman agad, bunsod ng masamang nasa. Ano po ang hindi dapat magtulak sa atin sa ating hangaring kumita ng salapi? Yun pong pag-ibig sa salapi. Ang talatang ito, mga kapatid, ay madalas na misquoted. Ang palagi nating naririnig ay money is the root of all evil. Palagi nilang naiiwan yung the love, sapagkat ang totoo, ang buong talata ay the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ay isang uri ng spiritual suicide. Bakit po? Sapagkat pinapalitan nito ang ating malalim na pagtitiwala sa mga pangako ni Yahuwah. Kapag salapi ang ating inibig, parang sinasabi natin sa kanya na hindi mo kayang tugunan ng aking kasiyahan, kaya kailangan ko ng backup plan. Mga kapatid, masasabi ba natin yan sa ating Diyos? Ano po ang madalas mangyari sa mga taong naghahangad na yumaman dahil sa pag-ibig sa salapi? Nahuhulog sila sa tukso, kung kaya't dilalabag pati na ang ibang mga kautusan ng Diyos. Ano pa po? Nahuhuli sa patibong ng masamang nasa. Opo, yung masamang nasa ay patibong talaga yan. Walang anumang buting makikita sa masamang nasa. Ito po ay maitutulad sa tinatawag sa legal parlance, may tinatawag na fruit of the poisonous tree. Ang poisonous tree ay ang masamang nasa, ang kasakiman. Lahat ng ibubungan ng kasakiman ay masama rin. Kaya yun ay fruit of the poisonous tree. Ano pa po? Tumatalikod sa pananampalataya. Opo, matalikod sa pananampalataya yung mga sakim. Bakit po? Ang pananampalataya ay hadlang sa masamang nasa ng ibang tao. Hindi maaring magsama ang pananampalataya at masamang nasa malibang ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ano pa po? Nagdurusa ang puso dahil sa masidhing kalungkutan. Maraming tao ang nawawala ng mahal sa buhay, asawa, anak, maging ang kanilang kalusugan ay napapabayaan at higit sa lahat, nawawala ang kaugnayan sa Diyos. Bakit po? Dahil sa pagkagahaman sa salapi. Napakaraming homeless dito sa ating kapaligiran, hindi po ba? Karamihan sa kanila natalo sa sugal. Nang matalo, itinakwil ng asawa, itinakwil ng mga anak. Ano ang ugat? Dahil sa pag-ibig sa salapi. Nang itakwil ng asawa at anak ng pamilya, hindi na makauwi sa kanila. Anong nangyari? Nagpalaboy-laboy, naging homeless. Maaring sabihin ng iba, hindi ako ganyan. Wala akong masamang pagnanasa sa aking buhay. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, sapagkat tuso at mapanlinlang, traidor ang masidhing pagdanasa. Bakit tuso at traidor ang masamang nasa? Itutuloy po ang ating pag-aaral.
Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po, saan man kayo sumasamba sa iba't ibang panig ng mundo, pagpalain po tayong lahat ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahusha HaMashiach. At sana po'y taimtim ninyong sinusundan ang ating pag-aaral ng mga salita ng ating Yahuwah Aba. Pagpatuloy po natin kung bakit po napakasama ng kasakiman. Ito po ang sagot sa unang mga taga-Thessalonica 2:5. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Bakit po napakasama ng kasakiman? Dahil po mahusay ang mga tao sa pagtatakip ng kanilang kasakiman. Ano ang mga partikular na magaling gawin ng mga tao? Napakahusay nila sa pagtatago ng kanilang kasakiman kahit na sa kanilang sarili mismo. Ang kasakiman po ay natatangi sa mga kasalanan dahil madalas itong nagtatago sa likod ng mga kagalang-galang na anyo. Bihirang aminin ng mga tao ang kasakiman. Ngunit alam natin na ang banal na kasulatan ay paulit-ulit na nagbababala laban dito. Kaya masusumpangan ninyo maraming beses sa maraming talata, mahigit na 30 beses, masusumpangan natin sa banal na kasulatan ang babala laban sa kasakiman. Ano po ang dapat nating gawin? Dapat pong suriin natin ang ating buhay at humingi tayo ng tulong sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahusha HaMashiach. Maaari tayong magkaroon ng problema sa kasakiman nang hindi natin namamalayan. Meron po ba kayong tao nakakilala ninyo na nagsabing may problema ako sa kasakiman? Siguro wala po. Ngayon, sino po ang halimbawa ng isang taong hindi nakita ang sarili niyang kasakiman? Ito po ang sagot sa Marcos 10:17 hanggang 20. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Yahusha. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Yahusha, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan." Ngayon, sino po ang halimbawa ng isang taong hindi nakita ang sarili niyang kasakiman? Isa pong mayamang binata na tumakbo palapit sa ating Panginoong Yahusha. Ano po ang kanyang ginawa? Lumuhod siya, nagtanong, "Ano po ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ano pong tugon ng ating Panginoong Yahusha? Ang sabi niya, sundin mo ang mga utos. Ano po ang tinutukoy ng mga utos ng ating Panginoong Yahusha? Yung pong 10 utos ng ating Yahuwah Aba. Ano po ang tugon ng mayamang binata? Sinabi niya, sinunod ko ang lahat ng mga utos na ito mula pa nung bata pa ako. Ano pong masasabi natin dito sa binatang mayaman?
Isa siyang pambihirang binata sapagkat marami siyang katangian na magaganda. Ano po yun? Unang-una, sabik siya. Paano natin masasabing sabik siya? Tumakbo siya patungo sa ating Panginoong Yahusya. Ano pa po? Mapagpakumbaba. Lumuhod siya sa harapan ng Panginoong Yahusya at tinawag ang ating Panginoong Yahusya na mabuting guro. Ano pa po? Ikatlo, matapang. Ginawang mahina ang sarili sa harap ng ating Panginoong Yahusya. He made himself vulnerable. Ano pa? May pangunawa siya. Bakit? Kinilala niya ang Panginoong Yahusya. Ano pa po? Spiritual siya. Bakit po? Nagtanong siya tungkol sa buhay na walang hanggan. Ano pa po? Ang isang katangian niya. Meron siyang moralidad. Bakit po? Ang sabi niya, sinunod ko po yung mga utos na yan, buhat pa sa aking pagkabata. Kung maraming magagandang katangian ang binatang mayaman, ano ang kapintasan niya? Ito po ang sagot, basahin natin sa Marcos 21 hanggang 23. Magiliw siyang tiningnan ni Yahusya at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Pinagmasdan ni Yahusya ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ang kapintasan ng mayamang binata? Yung pong kanyang kasakiman o yung kanyang pag-iimbot. At hindi po ito alam ng mayamang lalaki. Hindi madalas na nababatid ng mga tao ang tungkol sa kasakiman o pag-iimbot. Sino po ang nakaalam nito? Ang Panginoong Yahusya. Dahil mahal niya ang mayamang lalaki, ibinigay niya sa kanya ang solusyon. Ano iyon? Ang sabi ng Panginoong Yahusya, humayo ka at ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay ang salapi sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Tandaan po natin ng ating Panginoong Yahusya, sa kanyang panahon, marami siyang kakilalang mga mayayaman. At nagkaroon din siya ng maraming mayayamang kaibigan, ngunit hindi niya ibinigay ang tagubiling ito sa kanila. Hindi ito sinasabi ni Yahusya sa lahat ng mayayamang mga tao. Bakit po niya sinabi ito sa mayamang lalaki? Dahil nais ng Panginoong Yahusya na ibunyag sa mayamang lalaki kung ano ang kanyang problema. Ano po yung problema niya? Ang kasakiman o ang pag-iimbot. At hindi ito alam ng mayamang lalaki. Akala ng mayamang lalaki ay mabuti na siya. Tinutupad ko po ang lahat ng mga utos. Ngunit ipinakita ni Yahusya sa kanya ang kanyang pagkakamali. Ano pong naging reaksyon ng mayamang lalaki? Umalis siyang malungkot at namamanglaw. Bakit po? Dahil napakayaman niya. Gaano kahirap para sa mayaman ang pumasok po sa kaharian ng Diyos? Ang sabi nga ng ating Panginoong Yahusya doon sa kanyang mga alagad, hindi mahirap makapasok ang mayayaman sa kaharian ng Diyos. Ang ibig po bang sabihin nun ay hindi na makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman?
Hindi po. Maaari din sila makapasok kung hindi nila sasambahin ang kanilang mga ari-arian. Basta po kaya nilang isuko ang mga ito. Kaya nilang ipagpalit sa kaligayahan, kagalakan sa ating Yahuwah Aba at sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Meron po ba kayong alam na itinuro ng ating Panginoong Yahushua mayaman na naligtas? Tatanungin ko yung asawa ko, meron ka bang kilala mayaman na sinabi ng Panginoong Yahushua na naligtas? Meron po. Sino po yon? Si Sakeo. Kilala niyo ba si Sakeo? Ano po siya? Hepe ng maniningil ng buwis. Mayaman po siya. Ngayon, dahil pandak siya, umakyat siya sa puno ng sikamoro, inabangan ang Panginoong Yahushua na dadaan, at nang makita siya, sabi niya, bumaba ka dyan at tutungo ako sa bahay mo. Nang siya pumasok sa bahay ni Sakeo, ano po ang ginawa ng mga tao? Nagbulong-bulungan sila. Anong ginagawa ng Panginoong Yahushua dito sa tahanan ng isang makasalanan? Naulinigan din ni Sakeo. Kaya lumapit si Sakeo sa ating Panginoong Yahushua. Ano po sinabi niya? Panginoon, kalahati po ng aking ari-arian ipinamimigay ko sa mga mahihirap. At kung may nadaya ako sa paniningil ko ng buwis, ibinabalik ko ng makaapat na beses. Ano po sinabi ng Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, ngayon, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito, sapagkat ang taong ito ay anak din ni Abraham. Kaya ang mayayaman po, maaari din silang maligtas. Kaya lang, kailangan isuko nila ang pagmamahal sa kayamanan. Kailangan mahalin nila higit ang ating Panginoong Yahushua at ang ating Yahuwah Aba. Kaya yung binatang mayaman, hindi niya naranasan ang pinakamalaking kasiyahan ng pagiging personal na disipulo ng Panginoong Yahushua. Sana nasabi din ng ating Panginoong Yahushua na itong binatang mayaman na ito ay ligtas din. Ngunit hindi nangyari yon. Bakit po? Sapagkat ipinagpalit niya yung pagmamahal sa kanyang mga kayamanan at ari-arian sa pagmamahal sa ating Yahushua HaMashiach. Yun po ang dapat nating tandaan. Kailangan suko natin yung pagmamahal natin sa anumang ari-arian dito sa lupa. Kaya ano po ang lunas sa pag-iimbot o kasakiman? Ito po ang sagot sa Hebreo 13:5-6. Iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, si Yahuwah ang tumutulong sa atin. Sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Ano po ang lunas sa pag-iimbot o kasakiman? Ang pagkakontento. Yung pagkakontento po ay hindi kawalan ng ambisyon. Hindi naman ibig sabihin nun, halimbawa, nagtatrabaho tayo, kontento na tayo doon sa sweldo natin, kahit hindi ini-increase ang taon-taon. Samantalang may inflation, pataas ng pataas ang mga bilihin. Kailangan nagsisikap din tayo upang mapaunlad natin ang ating buhay. Ano po ibig sabihin ng pagkakontento? Ito po ay pagkakaroon ng tiwala. Ang mayamang hangal sa Lucas 12 ay nagtayo ng mas malalaking kamalig dahil naniniwala siyang ang mga ari-arian ay maaaring magsiguro sa kanyang kinabukasan. Ano po ang tawag sa kanya ng Diyos at ng ating Panginoong Yahushua? Isang hangal.
Bakit po? Dahil naghanda siya sa buhay na ito. Naghanda siya para sa kanyang kinabukasan. Magre-retiro siya. Sabi niya, kaluluwa ko, magpakasaya ka na. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Ngunit, ano po ang nangyari? Hindi niya napaghandaan yung kawalang hanggan, yung susunod na buhay. Kaya tinawag siyang hangal dahil naghanda siya sa kanyang pagre-retiro. Ngunit hindi sa buhay na darating. Kaya nga ang sabi po sa banal na kasulatan, unang Korinto 5:15-19, kung ang ating pag-asa kay Yahusya ay dito lamang sa mundong ito, tayo po ang pinakakawawa sa mga tao. Ang tunay na pagkakontento po ay nagmumula sa pagkilala natin na ano po, pag-aari ng ating Yahuwah Aba ang lahat. Kaya ikaw, nagkamit ka ng kayamanan, marami kang ari-arian, marami kang sasakyan, kaloob lang yan ng ating Yahuwah Aba. Siya talaga ang may-ari niya. Ano po tayo? Mga katiwala lamang. Pinagkatiwala lamang niya sa atin. Bilang katiwala, may tungkulin po ba tayo? Opo. Anong tungkulin natin? Gamitin natin ng mabuti yung kayamanan, yung mga ari-arian na ipinagkaloob sa atin. Saan po natin magagamit? Tustusan ang ating pamumuhay. Ano pa po? Ikalawa, magamit natin sa paglilingkod sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua Masiyak. Maipamahagi natin ang ating pananampalataya. Ano pa ang ikatlo? Upang makatulong tayo sa maraming tao. Ngayon po, maraming tao ang nagugutom. Maraming tao ang napipinsala, mga kalamidad, mga digmaan. Totoong naghihirap ang mga tao. At ano po ikatlo? Sapat na ang ating Panginoong Yahusya at ang ating Yahuwah Aba. Sila ang dapat na maging kayamanan natin. Alam po ba ninyo kung paano natin matutukoy yung mga tunay na mayaman? Pagsamahin natin ang lahat ng hindi mabibili ng salapi at hindi maaalis ng kamatayan, yun po ang kanilang pag-aari. Yun po ang tunay na mayaman. Ano po ba yung hindi kayang bilhin ng salapi at hindi kayang alisin ng kamatayan? Yun po ang ating relasyon sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua Masiyak. Yung ating pananampalataya, yung ating pagmamahal sa kanila at yung kanilang pagmamahal sa atin, yung kanilang mga pangako sa atin. Kaya ano po sinabi ng ating Panginoong Yahusya? Anong pakinabang ang makukuha ng isang tao kung makamtan man niya ang buong mundo, ngunit mawawala ang kanyang buhay? Ang sabi pa niya, ang sino mang mawala ng kanyang buhay, alang-alang kay Yahusya ay ililigtas ito. Ano po ang pinagmumula ng ating pagkakontento? Si Yahuwah na ating Diyos at si Yahusya na kanyang anak. Naniniwala po ba kayo na maibibigay sa atin ng ating Yahuwah Aba ang lahat ng ating pangangailangan? Opo. Ano ang pangako ni Yahuwah na ating Diyos? Ang sabi niya, siya ang tutulong sa atin. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Yan po ang karanasan ng marami sa atin. Marami sa atin ang nagdanas ng matitinding kahirapan. Nung kami lumalaki, naghirap kami. Nawala ang kabuhayan ng aming mga magulang. Hindi namin alam kung paano kami mabubuhay, ngunit ang Diyos ang gumawa ng pamamaraan upang mag-survive.
Kaya ibinigay niya ang mga bagay na dapat namin gawin. Nagbigay siya ng mga oportunidad upang malampasan namin yung matinding pagsubok na yon. Ano pa po? Marami ang nakaranas ng mga sakuna sa daan na halos nawasak yung sasakyan, ngunit ano nangyari? Buhay pa. Katunayan, walang galos. Ano pa po? Nagkaroon ng mabigat na karamdaman, maging yung kanilang mahal sa buhay na nagkaroon ng mabigat na karamdaman na totoong mahirap gamutin. Ngunit anong ginawa ng ating Yahuwah Aba? Aba, nandito pala, malapit lang sa iyo, abot kamay, yung manggagamot na eksperto dun sa sakit na yon. Kaya binigay niya, diyan ka pumunta at pagagalingin ka. Kaya lahat ginagawa ng ating Panginoong Yahushua at ng ating Yahuwah Aba. Minsan nagtatanong yung mga tao, bakit ito? Tumawid ng daan, nahagip, namatay. Bakit po ganon? Ang sagot ng iba, nasa wrong place at the wrong time. Ngunit tayo, kapag tayo nagagalak sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach, may matibay na relasyon tayo sa kanila, ano po mangyayari sa atin? Tayo po ay mananatili sa right place at the right time. Yun po ang nangyayari sa atin. Yun ang karanasan natin na hindi kayang mabili ng salapi. Paano po natin makikilala ang mga taong tumalikod na sa kasakiman? Ito po ang sagot sa mga gawa 20:33 hanggang 35. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng ating Panginoong Yahushua. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Paano po natin makikilala ang mga taong tumalikod na sa kasakiman? Nagsusumikap po silang tustusan ang kanilang sariling mga pangangailangan. Bakit po? Para hindi na sila maging pabigat kanino man. Alam ba ninyo kung sino palagay nyo tinutukoy sa talatang ito? Si Apostol Pablo po. Si Apostol Pablo ay lingkod ng ating Panginoong Yahushua, tagasunod. Karapatan po niya na siya'y tustusan ng kongregasyon ng Assembly of Yahushua. Opo. Ngunit ano ang kanyang ginagawa? Alam ba, pupunta siya doon sa kongregasyon na kanyang ipinundar, maaaring sa Macedonia, sa Efeso, sa Pilipos. Ano po kanyang ginagawa? Nagtatrabaho siya. Alam niyo ba kung anong trabaho ni Apostol Pablo? Tent maker. At ang nangyayari po, yung kanyang workshop nagiging sentro ng evangelical work. Habang nagtatrabaho siya, manual labor, nandun yung mga tao. Ano yung mga tao? Mga mangangalakal. Siguro yung nagsasupply sa kanya ng raw materials, yung pong bumibili sa kanya ng tolda niya, yung mga trabahador. Alam natin yung mga kasama niya, si Timoteo, si Bernabe, si Silas, at yung mga tao na naghahanap ng kaliwanagan, mga pilosopo, nandun sila. Kaya ipinamamahagi niya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yahushua. Ano pong masasabi natin kay Apostol Pablo? Ibang-iba ito sa mga puno ng relihiyon ngayon.
Sa ilang mga relihiyon, papasok ka sa kanilang bahay-sambahan, hindi ka makakapasok hanggat hindi ka nag-aabuloy. Pagpasok mo pa lang, yung diakono o diakonesa, may mga sobre na ipamamahagi. O, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan nito. Magtanging handugan kayo. Ito po, marami yan. Tanging handugan para dito, dito. Hindi po ganon. Dapat po yung paghahandog ay kusang loob. Kaya ibang-iba yung mga tunay na lingkod ng ating Yahuwah Abat, ng ating Yahushua Hamasiyak sa mga nagpapalakad ng iba't ibang relihiyon ngayon. Kaya ibang-iba. Sila Apostol Pablo sa mayamang lalaki sa talinhaga na nagtayo ng maraming kamalig. Gusto niyang yumaman upang ipakita niya ang kanyang kayamanan upang siya hangaan ng mga tao. Sino po? Ano po ang dapat nating gawin? Hindi tayo dapat maging taga-imbak ng kayamanan, kundi mga tagapagbigay nito. Ano po ang dapat nating iimbak doon sa ating lalagyan? Yung pong ating kagalakan, yung ating kasiyahan sa ating Yahuwah Aba, sa ating Yahushua Hamasiyak, yung relasyon natin, yun ang nakaimbak sa ating lalagyan. Kaya anumang kayamanan, anuman pagpapala ang matatanggapan natin, kayang-kaya nating ipamigay yun. Sino po ang ating inspirasyon? Ang Panginoong Yahushua na nagsabing lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sino po ang makakapagsabing lalong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap? Yung pong mga napupuno ng kagalakan sa ating Yahuwah Abat, sa ating Yahushua Hamasiyak. Ito po ay mula sa labis na kagalakan na nag-uudyok sa kanila na magbigay. Ano po? Sino po ang nagbibigay ng pinakamarami alang-alang sa kaharian? Yung po bang pinakamayaman? Hindi po. Yung pong mga nakakaranas ng tunay na kagalakan at kasiyahan sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua Hamasiyak. Ano po ang tunay na lunas para sa kasakiman? Huling talata na ating babasahin, Salmo 37, 4 hanggang 5. Kaya huwa mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ano po ang tunay na lunas para sa kasakiman? Ang pagiging masaya kay Yahuwah na ating Diyos. Dapat po yung kaligayahan natin, yung kasiyahan natin, yung kagalakan natin, hindi nanggagaling doon sa ari-arian natin, kundi sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua Hamasiyak. Ano pong ating matatanggap kung tayo ay nalulugod sa ating Panginoong Yahuwah? Ang mga hangarin ng ating puso. Ano po ba ang tunay na hangarin ng ating mga puso? Ang presensya ng ating Yahuwah Aba na ating Diyos. Hindi ang material na mga bagay o kayamanan, kundi si Yahuwah mismo. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Magtiwala tayo sa ating Yahuwah Aba. Paano po tayo magtitiwala sa Kanya? Ipagkatiwala ang lahat ng ating ginagawa sa Kanya. Kaya ano po ang maaari nating asahan kung ipagtitiwala natin ang lahat? Si Yahuwah ay sasamahan at tutulungan tayo. Gaya ng ating nabanggit kanina, kapag ganyan ang ginawa natin, tutulungan tayo araw-araw. Kaya madadama natin ang pagpapala ng Panginoong Yahuwah at ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yahushua.
sa maraming kahirapan, sa maraming pagsubok sa buhay. Madadama natin, hindi tayo pababayaan. Kaya, totoo po ang sinabi ni Haring David. Sabi niya, kapag ginawa nating pastol si Yahuwah na ating Diyos, wala siyang gugustuhin iba pa. Saan niya binanggit yun? Salmo 23. Ano pa po sinabi niya? Ang sabi niya, may isa pa akong hihilingin sa Panginoong Yahuwah. Na ano po yun? Na ako'y makatahan sa kanyang tahanan araw-araw ng aking buhay. Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, kundi araw-araw makatahan siya upang masdan ang kagandahan ng Panginoon. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay matutulad kay Haring David na nalulugod sa ating Yahuwah Aba, ano po ang kanyang magagawa? Makakapagbigay siya ng buong kagalakan. Bakit po? Kasi yung lalagyan niya, puno na ng kaligayahan, kagalakan sa ating Yahuwah Aba at sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya yung kayamanan na darating, ano po yun? Maipamimigay niya ng buong kagalakan. Nasisiyahan siya sapagkat walang nawawala sa kanya. Punong-puno na ako ng kaligayahan at kasiyahan. Punong-puno aking puso. Ano po? Ang sakripisyo ay nagiging pagsamba. Hindi po siya nahihirapan. Ginagawa niya ng buong puso. Ang kasiyahan, kaligayahan, kagalakan ay nagiging likas o natural. Walang pagpapanggap. Ang salapi po ay nagiging lingkod sa halip na isang Panginoon. Kaya yun po ang dapat nating tandaan. Yung mga ari-arian natin, yung salapi, lahat po gagamitin natin upang tuparin ang kalooban ng ating Yahuwah Aba. Kaya ang isang tunay at kasiyasiyang buhay ay nagsisimula sa pagkalugod sa ating Yahuwah Aba. Kaya tayo po, huwag nating tularan yung mayamang lalaki, yung binatang mayaman, kundi ang tularan natin si Apostol Pablo, si Sakeo. Hindi ipinagpalit ang kayamanan sa ating Panginoong Yahushua at sa ating Yahuwah Aba. Kaya tayo po ganap na magtiwala, ganap na masiyahan, magalak sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach, at sila'y magagalak din sa atin at masasabi nila, halika, aking lingkod, manahin mo ang buhay na walang hanggan na nakatuon sa iyo. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat, o dakila naming Aba, sapagkat natutuhan namin kung ano ang nararapat naming gawin habang kami sumasamba at naglilingkod sa iyo. Na kami po ay magalak, matuwa kami, masiyahan kami, na ikaw ay kapiling namin, na ikaw po ang nagiging makapangyarihan sa aming buhay, kasama ng iyong bugtong na anak. Maraming salamat po, sapagkat itinulot mong matutuhan namin ang iyong banal na kalooban. Itulot mong makapagpatuloy po kami, Ama, sa pagsamba't paglilingkod sa ipong banal na pangalang Yahuwah Aba.
O dakila naming Diyos, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Marami sa iyong mga lingkod ang nagdaranas ng matitinding kahirapan. Dahil Ama, sa kahirapan sa mundo, tumataas ang inflation. Marami pong mga kalamidad na nangyayari. Maraming digmaan o dakila naming Diyos. At marami din sa iyong mga anak ang may mabibigat na karamdaman. Ang ilan ay tinanggihan na ng mga manggagamot. O dakila naming Aba, ikaw ang may-ari ng aming buhay. Kaya hindi kami nananalig sa sino mang mga tao. Hindi namin alintana anuman ang kanilang sabihin, kundi kami nagtitiwala sa iyo na sa pamamagitan po ng iyong banal na kapangyarihan, patuloy kang gagawa ng mga himala sa buhay ng iyong mga lingkod. Pagalingin mo sana ang aming mga kapatid. Pakiunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ibsan ang kirot sa katawan ng aming mga kapatid upang magkaroon ng kapahingahan ang kanilang katawang laman at sana'y ibalik mo ang kanilang lakas. Patuloy pa naming makasama sa masiglang paglilingkod sa iyo pong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw ang hindi nagmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw po ang naghandog ng iyong buhay. Nagdanas ka ng matinding hirap. Pinarusahan ka ng mga tampalasan at masasamang mga tao. Gayunman, idinilangin mo pa sila sa ating Yahuwah Aba. Napatawarin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O dakila naming Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang nagpasan ng aming makasalanan. Itulot mong makasunod po kami sa iyo. Sundin namin ang mga tagubilin mo sa amin, lalong-lalo na ang aming pinag-aralan, na sana po hindi kami matulad sa lalaking hangal, sa binatang mayaman. Bigyan namin ng kahalagahan ang aming pagkatawag, ang matibay naming relasyon sa iyo, upang sa ganoon o dakila naming masiyak sa araw na bababa ka na mula sa langit. Kami po na tinawag mo sa assembly at ibilang mo na rin ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama ngayon. Itulot mong masalubong ka namin sa himpapawid upang makasama mo at ng ating Ama habang buhay. O dakila po naming Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami, binasbasan mo po ang bawat isa sa amin. Pinatawad kami sa marami naming pagkakasala at pagkukulang. Hinihiling po namin ang lahat sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Hindi mo iasyaran, si Yahuwah ay ang halari, si Yahuwah lamang. Buong puso kaliwa, at lakas mo siyang magmamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po. First of all, yung ating pong in-person worship gathering sa Fremont ay isasagawa po July 11, 2026, 3 p.m. Pacific Standard Time. If you are interested in joining us, please let me know para maibigay po namin sa inyo yung address ng venue. Sa buwan na ito, buwan ng Hunyo, month of June, our reading assignment is to read the book of Daniel in preparation for our live class na ito ay gaganapin next Saturday po, June 27, 3 p.m. Pacific Standard Time. Ang Zoom ID na gagamitin ay ang nakasulat dyan.
Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Si Yahushua